po, talagang kung dati ay nirerespeto namin ang Tito Vic and Joey at ang produksyon at ang Dabarkads po ng Itbulaga, triple pa po o higit pa ang pagrespeto namin sa kanila ngayon. Nakaraang Sabado yon, nung nakaraang Sabado yon. Yun yung hinihintay talaga. Pero alam niyo po, talagang kung dati ay nirerespeto namin ang Tito Vic and Joey at ang produksyon at ang Dabarkads po ng Itbulaga, triple pa po o higit pa ang pagrespeto namin sa kanila ngayon. Dahil alam mo yung mapuso nilang hinaharap ang ganitong sitwasyon na hindi sila katulad ng iba na parang ikinatutuwa pa ang pagkawala ng trabaho ng mga dati nilang kasamahan at mga nagtatrabaho pa ngayon dito sa anong title? Tahanang pinakamasaya. Oo. At napakarami na po namin kasamahan sa panulat at mga vloggers ang gustong mag-interview sa Tito Vic and Joey, pero tumatanggi sila. Ayaw nilang magsalita. Maging ang pamilya po ni Tito Sen, sila Tita Helen, sina MTRCB Chairman Lala at ang mga iba pa niyang kapatid, panalangin ang binabalik nila. Pasasalamat dahil of course, sino ba naman hindi matutuwa, nagwagi sila sa Court of Appeals, sa IPO Philippines, nagwagi rin. Pasasalamat sa Diyos dahil muli ay nakamta nila ang kanilang tagumpay sa ipinakikipaglaban. Pero hindi po nila ikinatutuwa na mawala ang isang programa dahil ang malasakit nila ay sa mga taong mawawala ng trabaho. Yun yun. Correct, nanay. At saka minsan, sa panahon, minsan isang panahon, naramdaman nila na mawalan sila ng tahanan. Yung pakiramdam na yon ang lagi nilang kip sa puso nila na ang hirap mawalan ng trabaho. Lalo Ito na yun. sa mga staff ng pinakamasaya. Alam mo, noong May 31, ilagay natin ang ating mga sarili sa sapatos ng Tito Vic and Joey at ng production people ng Itbulaga. Akala nyo po ba agad-agad na minaneho nila ang tagumpay sa TV5? Matagal-tagal din po ang usapan bago naganap ang paglipat nila dito at pagtanggap sa kanila ng TV5 ng dalawang kamay. Hindi po alam nila yon, alam nila kung gaano kahirap yung paggising mo sa umaga, hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang magaganap sa iyong pamilya, kung saan ka kukuha ng ipantutusto sa mga pangangailangan. Pinakamahirap po yan. At ang Tito Vic and Joey po, yan ang concern nila. Yan ang malasakit nila. Yan ang kanilang inaalala, ang mga taong apektado sa pagkawala ng programang ito. Iyon. Paano na naman magsimula? Di ba yun? Paano napakahirap ng pagsisimula sa lahat-lahat ng bagay, lalo-lalo sa trabaho. Ayan. At saka, alam mo, kung yung pong mga defenders ng kabilang programa ay nag-iimbento ng kung ano-anong kwento, ayan po, kasaysayan na ang nagkukwento ng kung ano ang tunay na naganap. Hindi po ba naman nakakahiya yung magpapalutang kayo ng mga balita na hindi pinapasok ng commercial ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey dito sa TV5 na ang rating ay nasa ilalim, samantalang alam naman po natin na palaging nasa ibabaw. Hindi ba naman nakakahiya yun? At ngayon, lumalabas na ang mga tunay at nakakubli na dahilan kung bakit talagang kinansela na itong tahanang pinakamasaya. Dahil nga yung pagkakautang sa GMA7, di ba, na pati po yung mga commercial, sumunod po talaga sa Tito Vic and Joey at sa Dabarkads dito po sa TV5. Nagbagsak na ng presyo ang Tate Incorporated, pero hindi pa rin po yun naging garantiya para magtuloy-tuloy ang takbo ng kanilang programa. Diba? Kaya Oo, na at saka sa usapin talaga ito, dapat talaga, unang-unang talaga, pagtanggap katulad ng ginawa ng Tito Vic and Joey noon, tingnan ng kapalaran, sana ganun din sana para maging maayos na ang lahat-lahat. Diba? At saka, hindi dapat na personalin ang Tito Vic and Joey dahil po sa pagkakansela nitong tahanang pinakamasaya. Wala po silang kinalaman dyan. Hindi po natin sila dapat sisihin. Lalong-lalo na ang kabilang channel
na ipinaaako sa Tito Vic and Joey at ilang ehekutibo ang dahilan kung bakit nagsara ang kanilang programa. Napakalinaw po ng isyung ito na ang Tito Vic and Joey ay nagpababa pa ng kanilang talent fee nung mag-usap-usap ang mga halusos at ang produksyon. Pero ano ang ginawa nila? Lahat po ay gusto nilang baguhin. Pumasok ang magkakapatid, gusto nilang baguhin ang texture, kumbaga. Gusto nilang baguhin ang kabuuan ng programa. At parang gusto pa rin nilang tanggalin na ang Tito Vic and Joey. Di ba? Kaya hindi po totoo yung sinabi noon ni Mayor Bullet na Tito Vic and Joey is Eat Bulaga is Tito Vic and Joey. Hindi po totoo. At lalong hindi po totoo na nung pumasok ang magkakapatid sa Tape Incorporated para sila na ang magmando sa produksyon, ay nalulugi na raw po ang kumpanya. Nalulugi na raw po dahil hindi nakahandle ng maayos. Anong pagkalugi? Nakaka200 milyong piso pala ang Tito Vic and Joey na naiakyat sa produksyon. Yun na nga, lumabas diba? ang kwento ni Tito Sen, di ba, nanay? At anak, buwan-buwan yun ha. Buwan-buwan yung 200 million. Labas ang lahat ng gastos, airtime, production, hosts. Ipagpalagay na natin, 100 milyon na, tamo, ang nawala. Meron pa rin silang neto na 100 million. Saang kamay ng Diyos mo hahanapin yun? Pero nung mawala ang Tito Vic and Joey, dyan na po nagsimula. 8 buwan silang umere, 8 buwan din pala silang hindi nakababayad. Yung pala ang nangyari ng airtime. Kaya kahit hindi magsalita ang Tito Vic and Joey na tulad po ng ginagawa nila ngayon, tahimik sila kapag may nagtatanong, gumaganon lang sila, ngumingiti, at ayaw nila magsalita. I'd rather not. Di ba naman? Yes. Napakaigsi. 3 salita, I'd rather not. Pero ito po ay komposisyon ng kanilang ugali bilang mga edukadong tao. Di ba? Correct. Nasabi na ang lahat ng nasabi, hindi nasusundan, tapos na yon. Past is past, ika nga, move on. Yun ang kasunod dyan. Ayan, sabi ni Obet Sapin, good afternoon Ate Christy and Romel, para po sa amin, mas mabuting no comment or positive po ang mensahe ng Tito Vic and Joey sa masaklap na sinapit ng tahanang pinakamasaya. Ang sabi nga po natin we should not gloat over the misery of others. At saka po dapat be magnanimous in victory po tayo. Kumbaga ang kapalaran na po ang sumagot para sa Tito Vic and Joey na minsan pang napatunayan na sila talaga ang nasa matuwid, kaya good karma sila. Thanks and God bless po. Maraming salamat, Obet Sapin. Kumpleto ang sinabi mo. Ayan. At sabi din naman ni Ching Bautista Silverio, respect is earned. Kaya naman mataas ang respeto ng mga artista sa Tito Vic and Joey. Armado ang tape na walang makuhang mga famous personalities sa para mag-host sa tahanang pinasara because they respect Tito Vic and Joey and Eat Bulaga. Ayaw nilang banggain at bastusin. Nga tuloy, sabi ni Ching Bautista Silverio. Totoo po, ang respeto po ay pinaghihirapan inaani bago sa atin mapapunta. Totoo yan, napakatotoo. At sabi naman ni Wating-Wating ng London, happy anniversary! Ito ang totoo. Dito tayo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Nanay Pahiram, yung sinabi mo na, do not bite the hands that feed you. If they only stayed humble, for them to gain popularity and support, baka sakaling nagtagal pa sila. Sorry, tape didn't survive without Eat Bulaga and Tito Vic and Joey. Perfect. Ayan. Wow, ang laking pera pala ang ipinapasok ng Tito Vic and Joey sa tape buwan-buwan. 200 million, sobrang laki, tapos nalulugi pa sila. Naku naman, sabi ni Eddie Litada, kulang na lang sabihin niyang, kayong ano dyan ha? Di ba? Eto, sabi ni Randy Balaguer ng Silang Cavite, 16 Cent Coffee, Nay, tawang-tawa po ako sa comment ng isang netizen na yung TV ng tape ay nag-celebrate ng 44 years recently and hindi man lang umabot ng 1 taon. Buwahahaha, sabi niya. Oo nga, di ba, sinelebrate nila yung anibersaryo.
no 44 years na raw. Eh, na hindi nga naka-isang taon, 8 buwan pa lang, Yun ang nawala na. nakakalungkot. Yun, oo.